Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang hiling po. Ang hiling po ni Atty. Guanzon at ni Prof. Malu Tiquia at ni kasama rin po si Miss Cathy Binag dito po sa IBP. Yung tinatawag pong Integrated Bar of the Philippines. Ay may hiling po rito sila Atty. Guanzon, si Prof. Tiquia at kasama rin po si Miss Cathy Binag. Umpisa na po natin pakinggan kung ano po ang kanilang kahilingan sa IBP, mga kababayan. Ito na po. IBP is a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Na sinabi niya na tinago niya yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil utang? ganyan yan, Luis utang nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Kay Man Scarpio. Oo. May utang siya dun sa rape case ng asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya, of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa Ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IBP is a challenge for you? Hindi mo ba pwedeng Discipline. IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Na sinabi niya na tinago niya yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Rebilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyentehan si Luistro. IBP is a challenge. Yan po ang challenge sa IBP nila Atty. Guanzon at nila Professor Malu Tiquia at kasama rin po si Miss Cathy Binag sa hiling po nila at lumalapit po sila tumihiling sa IBP, ang Integrated Bar of the Philippines, mga kababayan. Integrated Bar of the Philippines. Grabe, no? Non-bailable. Non-bailable po, mga kababayan, no? Walang piyansa, pero itinago at hindi pa nagbayad ng utang. Pero wala pong aksyon dito ang IBP, ang Integrated Bar of the Philippines. Bakit kaya? Bakit po kaya? Napakalakas po nila ngayon. Wala pong disbarment, hindi na didisbar. Walang investigasyon ang korte. Hindi po ba? Wala. Nagtago ka na asawa, tapos rape case. Hindi po ba? Hindi mo isinurrender, itinago mo. Hindi po ba napakatinding kasalanan yan, paglabag sa batas? Kaya nga hinalimbawa po ni Atty. Guanzon. Bakit nga naman sila Rebilla? Sumuko. Si Robin Padilla, nakulong. Kasi wala pong piyansa yan eh. Hindi po ba hanggang hindi po nalilinis ang iyong pangalan? Pero si Luistro, si Congressman Luistro, itinago niya. Napakalakas naman po yata niya sa batas. Mukhang ang batas po yata ang sumusunod sa kanya. Hindi po yata siya ang sumusunod sa batas. Pero ngayon po, ikikapal-kapal ng pagmumuka. Siya pa po ngayon ang may hawak ng Justice Committee diyan po sa House of Representatives. At ini-impeach pa ang isang Vice President na may utang siya sa asawa. Dahil ang ginamit po na law firm ay yung sa asawa ng Vice President. May utang pong 8 milyon kung hindi po nagkakamali ang inyo pong katambay manong. Grabe, no? Pero siya ay nag-i-impeach. Pero isang damukal na issue na meron po sila. Hindi lang po issue sa pagtatago ng asawa. May issue rin po sa mali-maleta. May issue rin po sa mga insertion
May issue rin sa hindi pagbabayad ng utang. At plano pa raw po magkaso ng cyber libel sa Vice President dahil hindi siya nagbabayad ng utang. Kailan kaya natin makakamit ang katarungan ng batas? Dahil po ngayon ay parang wala na po yatang batas sa Pilipinas. Lahat po yata ay tulog. Tulog. At kinatatakutan yata ngayon ang gobyernong binago ang Pilipinas ng batas. Natatakot yata ang batas. Pati yata ang korte ay natatakot na rin sa kanila. Hindi kaya pati Supreme Court ay takot na rin sa kanila, di umano? Pati yata itong IBP, itong Integrated Bar of the Philippines, hindi kaya takot na rin ito? Dahil nga po, wala po silang inimbestigahan, ayaw nila imbestigahan, napakatibay naman at napakalakas naman ni Luistro. Hindi po ba? At nakita naman po natin kung gaano kakapal ang pagmumuka. Nagtago ka ng asawa na may kaso, may issue, may kaso ng pangmumolestya. Pero ngayon, ikaw ngayon ang laging laman ng mainstream media. Akala mo kay linis-linis mo at ng pamilya mo, di umano. May issue pa yan, flood control. Cat's eye! Yung nilalagay po mga reflector sa karsada, yung mga cat's eye, may issue rin po siya dyan. Hindi po ba? Male-maleta, may issue. Ibang klase. Pero, sila po ang napakalinis pagdating po sa mata ng mga mainstream media, di umano, at sa mga bayarang mga trolls. Hindi po ba? Napakalinis po niyan. Kaya po tayo umaasa. At tayo naman po ay may pag-asa pa. Lalo-lalo po, mga kababayan, pagka naupo na po ang Vice President Sara Duterte na maging Pangulo na po ng bansa. Ito pong si Luistro at ang kanyang asawa, baka po magkita sa kulungan di umano. Sa dami po ng iimbestigahan sa kanila. Ang asawa niya at lalong-lalo po kay Congresswoman Luistro. Isang damukal po yata, lalong-lalo po pag nabuksan ang libro niyan. Hindi po ba? At syempre, yung hindi pagbabayad sa utang, mga kababayan. At baka madisbar na po na tuluyan yan. Lalong-lalo po pagka presidente na si Inday. Kaya nga po gigil na gigil ang mga hayop na yan umano eh. Hindi tumitigil. Kahit wala po silang matitibay na ebidensya, pilit po nilang gustong i-impeach si Inday. Kasi nga, delikado sila pag naupo ang Duterte. Hindi po ba? Kaya nga po ubos ang pera ng taong bayan eh. Ubos ang pera ng taong bayan sa politika. At sino po nakikinabang ng pera ng taong bayan pagdating po sa politika? Sila rin umano. Sila rin umano. Yan po mga kababayan, ang kahiling-hilingan po. Ang hiling po ni Prof. Malutikia na dapat po aksyonan ito ng IBP, ang Integrated Bar of the Philippines, mga kababayan. Ito pong IBP. Umaksyon naman daw po kayo. Ayon po kay Atty. Guanzon. Sana naman umaksyon kayo. At nang makita naman po ng taong bayan na wala po kayong kinikilingan at wala po kayong kinatatakutan. IBP. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Yan po ang dapat tutukan yung mga ganyang issue na nagtatago ng asawa na nangre-rape. Hindi po ba? Hindi po ang ginagawa pong issue ay yung walang kasalanan ang pilit pong nilalagyan ng issue. Samantalang sila, ubod ng dami ng kasalanan, may pagnanakaw pa. Hindi pa nagbabayad ng utang at nagtatago pa ng asawa na rapist daw po umano, mga kababayan. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga naagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share,
and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po kay Tatay Nick na Canada, Mila Yi, kay Annie Jo, Jem Aris na United Arab Emirates, Eric Hersho ng Canada, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chudorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Babols, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga pagawa. At God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. At these days lang po tayo. Ingat-ingat po kayo lahat. Bye-bye!